Good morning! Good morning po sa lahat ng ating viewers. Ako po si Liberty Pataksil. Ang akin pong napiling i-share kasi marami akong products na ginagamit for our health, kaming mag-asawa. Lahat maganda pero this time ang i-share ko po sa inyo ay tungkol naman sa spirulina. Sobrang nagandahan po ako sa spirulina kasi nakita ko na talagang sobrang kumpleto siya Although syempre hindi naman siguro enough, or kung hindi ka pa sobrang satisfied doon sa tinitake mo na spirulina lang, pwede mo namang dagdagan through other supplements. Ayun po. Nagustuhan ko itong spirulina, nagtitake na ako nito for before pa, pero from other company. Nakita ko maganda. Pero nung nasubukan ko na itong Atomy Spirulina na sinasabi nga natin na 100% na pure spirulina, syempre maa-amaze ka na po doon, di ba po? Ngayon, trinay namin siya, maganda nga siya, and nung binasa ko, ni-research ko kung how different ba ang spirulina nila sa atin, ay sobrang malayo po ang diferensya. Una po, tuwa ako dun sa processing nila na talagang pinapatent pa po nila talaga kasi nga sila yung una na napoprocess nila ang ating spirulina powder by anong tawag doon, yung freeze drying. Wala pong nawawalang mga nutrients and antioxidants. So kung paano nila kinuha nila yon, na purify nila, purong-puro pa rin siya. At yun po yung nakukuha natin mga nutrients sa ating spirulina. Ano naman po ang benefits noon? Sa spirulina, nung ni-research ko po siya, kung talagang maganda siya, ay nakita ko, kasi si husband ko for years na po siya na may diabetes. And nagtitake ng spirulina and other supplements, hindi naman siya nagkakaroon ng that much improvement na ine-expect sana namin. Pero nung nag-take siya ng spirulina din, at nabasa ko na ang spirulina pala ay napakaraming benefits, and that includes yung i-balance niya rin po pala yung ating sugar or yung glucose levels. Kasi sabi ko, kaya siguro din naging paganda ang kanyang glucose result. Ganun din po sa akin kasi parang some 2 months ago, nagulat po ako nung nagpa-check po ako ng sugar ko. Gulat po ako kasi di ba po ang normal, para masabi normal ka, hindi ka dapat lalagpas sa 120. And nagulat po ako nung nag-check po ako ay 199. And then napapababa ko siya, naging 184. And natutuwa ako kanina, nag-check ulit kami, 171. So pababa po ng pababa. So sabi ko, siguro nga napakaganda ng tulong ng spirulina. Hindi na nga po siguro kasi talagang proven po na yan talaga na hindi lang naman sa glucose, kundi ako po talaga, wala kaming katulong. May 3 po akong inaalagaan na apo, pero hindi ko po naramdaman na ako yung stress or pagod na pagod sa mga household chores. Hindi po. Ang feeling ko po, malakas ako. Nararamdaman ko na lang siguro yung konting pagod. Siguro mentally, naiisip ko, hi, thank you Lord, matutulog na ako. Parang ganon, matutulog na ako. So parang feeling mo, hindi ka naman pagod, pero parang feeling mo, parang magre-rest ka for the whole day is stress na ganon. Hindi naman siya stress, kundi kumbaga nagawa mo lahat ng household chores mo. Pero matutulog ka na malakas ka, malakas ako. Ganyan. Sobrang napansin ko po yun. Even yung pag-akyat baba sa hagdanan, wala na pong hingal. Kasi po, ito pa lang ating spirulina, may 3 very valuable components. Yung po yung phytocyanin, parang ganun po. Ito naman po pala ay talagang siya yung nagbibigay
8,000 yata milligrams sa per 100 ganon. Ang binibigay naman nito talagang very rich in antioxidant, and then yung ating stress level. Ano pa yung mga binibigay niya? Yun yan, nagbabalance siya ng ang dami po niyang, hindi lang natin pinapansin pag tinignan po pala natin yung ating tawag dito, yung mga description about spirulina. Nakita mo lang valuable components of spirulina, may phytocyanin, may SOT, ano pa yung isa, basta 3 po yun. Ang gaganda po ng result, ang gaganda ng benefits nun sa ating body. Yung SOD, yun po pala yung nag-help din para sa ating sa pag-absorb natin sa protein. And you know naman kasi yung protein, di ba po, halimbawa mga nag-gym, nagpapalaki ng muscles. Ang laki pala ng tulong ng SOD na yun. Nagtitake din ako nun kasi natutuwa ako nung nabasa ko yun. Kasi di ba po pagka, halimbawa, nag-age na tayo, kagaya natin, senior na tayo. And then, tignan po natin yung ganito. Ayan, pumapaypay po ang ating taba kasi nagda-diet na. So yun po pala, pag nagtitake din tayo ng spirulina, parang i-build niya yung muscle natin, magiging matigas siya, ganyan. So, natuwa ako doon. And then, ano pa ba yun? May mga sinulat po ako dito na siyempre yung ating immune system. And then, yung spirulina natin contains 18 amino acids po pala yan. So, kailangan natin ng ating katawan. Kaya siguro nararamdaman natin na lagi tayong malakas. Ayan, ang tuwan-tuwa po ako. Yung sa vitamin content ng ating spirulina ay may vitamin B. So yung siyempre ang lagi ko pong sinesearch paano namin mapapababa yung sugar level namin mag-asawa. Ngayon, ang kailangan po pag diabetic ka, very rich ka in taking vitamin B, yung B complex. Ang spirulina po natin, meron na po tayong B1, B6, B12, may copper, may chromium. Yan po yung mga nabasa ko noon na kailangan ng mga diabetics kung alam niyo po yung doktor para ganyan-ganyan na nagsasuggest po ng mga supplements for diabetics. Sinasabi niya yung mga vitamins na yan. And nakita ko po yan sa ating spirulina. Niacin, sabi ko, ano ba yung mga sources ng food sources na very rich in niacin kasi maganda nga daw sa diabetes. So, hindi ko naman alam. Hindi ko pa rin naman na-research pero nakita ko rin po sa ating spirulina yung niacin na yan. So, sabi ko, ay, ang laking tulong pala nito sa diabetes. Siguro nga hindi naman agad-agad kita mo agad yung result kasi 4 years inalagaan mo yung diabetes. In the case of my husband, inalagaan niya ang diabetes niya for 2004. So ilang from 2004, ilang years na yon. Hindi naman po yun biglaan na mawawala overnight. O isang bottle ng spirulina na ganito, ininom mo, naubos mo, and then wala agad. Hindi po. Especially kung wala tayong yung diet restriction. Ito na po. Yung water, anak. Sorry po. Yung sa diet, eto na po. Ang dami pong pulis dito sa aming bahay. Andiyan po yung anak ko, andiyan yung manugang ko, andiyan yung mga apo ko. Pag nakita po na, oops, mami, ang dami yung rice. Mami, wag ka na kumain ng pandesal. Tama na po yung isa, yung mga ganun ba. O, mami, wag ka na magpalaman. Ko, sabi ko, ano bang, hindi na ba ako makakatikim ng masarap man lang? Kasi talaga nire-restrict po nila kami sa aming diet. So, pero kung talagang in your mind, decided ka na gumaling ka, even slowly, pababa yung diabetes na yan, lalo sa akin, bago pa naman. Iba'y magtiis nga naman. Pero pababayaan ba naman natin yung katawan natin na naghihina, di ba po? Dahil hindi ka kumain, naranasan ko yan, binayat ako. Hindi ako nag-breakfast ako, hindi yung normal. Ang normal ko kasi with rice, yan, kompleto yan, may Milo. Pero, pababayaan niyo po bang ganyan tayo na
10 o'clock pa lang nangangatog na yung tuhod. Sino po sa inyo makarelate na kapag hindi kumain ng rice ay ngatog na ngatog ang tuhod, madaling magutom. Nung nag-take po ako ng spirulina, kasi complete diet po ito eh. Hindi ko na po yun naranasan. Kaunti man po ang aking kinakain na kaming dalawa ni husband, kaunti man lang po yung kinakain namin na rice, ganyan, or yung mga other starchy food or carbohydrates na pagkain, ganyan. Kumakain po kami. Hindi naman yung totally deprive namin yung sarili namin. Kumakain pero yung very minimal. Talagang yung po ano yung sinabi ko, half of this, ganon. Nagawa ko po. At hindi ko naman po naranasan yung ako'y nanghihina. And dahil ng spirulina, nagtitake kami. Ang nakakatuwa, di ba po, siyempre mahilig ka sa pansit, mahilig ka sa pasta, mahilig ka sa pandesal tuwing umaga, mahilig ka sa kanin. Ang dami po natin. Biinom pa ng mga Milo, siyempre with sugar yon, and coffee, with sugar pa rin, gano'n. Nawala din po yung mga cravings na yon. Bakit po? Nakita ko rin po na ang ating spirulina, pag tinake mo yon, parang na-satisfied na yung cravings. Yung, siguro may system sa katawan natin na hindi ka na po parang takam na takam ka sa ganon. Parang pag tinignan mo, tikim ka ng konti. Ayun, tapos wala lang, hindi ka na yung parang kagaya nung dati. Kumuha ka na nga na isang platitong pansit. Kunyari, gusto mo pa, favorite ko yung pansit. Kukuha pa ako. Ngayon, hindi naman po yung parang gustong-gusto ko tapos pinipigilan ko. Hindi ko yun nararanasan na ngayon. Ang nangyayari sa akin, parang yung bang enough na. Parang sinasabi rin ng siguro stomach ko or whatever system in my body na that's enough. And ako naman, talaga naman po ako'y, ang tawag doon yung satisfied na. Hindi na po ako yung, gusto ko pa. Hindi na po ganon. Ano pa ba yung mga naranasan ko? Napakadami po. Wait lang po, titignan ko lang po yung aking mga kodigo para ako hindi sumabog dahil ako'y ngayon lang nagtingin. Yan. Pero, siyempre, kailangan natin ng exercise. Hindi na po spirulina, di ba? Hindi na po masyado yung breakfast. Pero malakas ka. Bakit? Siyempre, mag-exercise ka. Meron kaming opportunity to attend a Zumba every Monday nga lang po, pero 1 hour. And that is enough. Although, kumbaga ako, parang bitin pa ako nun. Kasi after nga ng ating Zumba na yan, diretso naman tayo sa ating morning meeting. Kasi matatapos po yun ng 8:30 o minsan inaabot pa ng 9 o'clock. Hindi muna ako nagbe-breakfast, pero nagtitake ako ng spirulina before that. And then, malakas na naman po ako. Sige, nakakagalaw-galaw po ako kahit na matigas yung mga buto. Carry naman po. Ayan. Ano pa yung aking isi-share? Ayan. Phytocyanin. Ayan pa. Kaya pala rin yung aking BP ay nagre-regulate na. Actually, parang normal na nga eh. Meron po pala itong anti-cholesterol. Ayan. Tapos regeneration agent. Yung nga, sabi ko, yung mga nagsasag na mga ganito natin. Ayan, double chin na ano. I-regenerate, tanggalin niya yung fat and then parang patitigasin niya yung ating muscles. Yun po yung aking mga anti-deposit. Ano po yung nade-deposit sa ating katawan? Yung mga, kunyari, yung maalat na yung pala po, yung isang ingredient ng ating spirulina na phytocyanin ay hindi niya papayagan na yung ating katawan ay mag-deposit ng mga calcium or yung mga salty foods na natitake natin. Hindi niya papayagan pala yun. So siguro kaya nag-normalize din yung aking BP ay dahil din ganun na laking tulong ng spirulina. Paano po namin tinitake ang spirulina? 1 in the morning para po meron akong sustenance for the whole day, and 1 before bed para po makatulong to repair yung mga kailangan na mga nutrients ng aking katawan, ng aming katawan. So,
Very thankful ako sa spirulina na yan. Bukod sa very affordable, imagine yung isang bottle na napakamura, yung isang capsule will only cost you less than 9 pesos. Eh nakaka-afford ka nga na nabibili ka ng, ang dami kasi namin, nyari pandesal. O bambawasan na kasi isang pandesal na lang po yung sa akin. Spirulina na lang tinitake namin. Hindi na po, wala na po yung mga cravings na yan. Basta, ang maganda talaga, kailangan ma-supplement mo rin ng water. Dire-diretsong tubig, at least 2 liters in a day. Ayun, ang suggestion ko rin po, kailangan meron kang tawag dito water jug na at least 2 liters or 2.5 liters para ma-monitor mo when you put the water in the morning, yun po ang uubusin mo or kailangan maubos mo yon bago ka ulit matulog na Kasi pagka naubos mo yun, that means you have consumed 2 to 2.5 liters of water. Ayun. Magandang tulong po yun kasi lahat ng tinitake natin ng mga vitamin supplements na yan ay talaga namang i-spread out niya throughout our bloodstream. So yun po ang aking experience. Malakas ako, masigla ako. Ayun, nakakagaya ng sinabi ni Ma'am Linda, nakakaganda rin po ng kutis kasi yung pong chlorophyll niya. Kaya po 'di ba ang mga plants kapag natamaan ng araw, ang ganda ng color nila, very green. Ganun din po pala yung ginagawa niya sa ating katawan, sa ating skin particularly na kapag nagsusupplement tayo ng spirulina, matutulungan niya din yung skin natin na mag-glow. Pero ako siyempre waiting for that. Pero awa ng Diyos, medyo okay naman. So yun lamang po ang aking sharing sa spirulina, and alam ko marami pa pong benefits na makikita dito na basta itutuloy-tuloy lamang po namin, and I recommend yung spirulina na kasi superfood nga po yan at least bago po dumating yung food for the future, yung sinasabi ng WHO, at least alam na natin na meron tayong spirulina and sanay na tayong mag-take. And murang-mura lang po nito. Kaya suggest ko po talaga mag-take tayo nito. Even po yung aking mga apo, ayan po, nagtitake sila nito. Ito na po ang kanilang, kumbaga, multivitamins na Ayan. Ayun po. Sana po ay may napulot kayo sa aking experience at sa aming mag-asawang experience. So yun po. Maraming salamat po. Sana marami pa po akong testimony sa inyo. Salamat. Thank you.